Noong Miyerkules, ika-29 ng Agosto ang Pisces 3 at ang dalawang piloto nito ay lumubog sa kailaliman ng karagatang Atlantiko sa isang aksidenteng sanay na iwasan. Nagdulot ang aksidente ng 76 oras na internasyonal na operasyon ng pagsagip. Ang Pisces 3 ay ginawa ng International Hydrodynamic ng North Vancouver, British Columbia at inilunsad noong 1969. Ang Canadian na komersyal na submersible vessel ay 6M. Ang haba, 2M ang lapad at 3M ang taas at kaya magdala ng 2 crew. Ginawa ito para magtrabaho at mag-explore sa karagatang may lalim na hanggang 1,000 at 100 metro. Ang Pisces 3 ay binili ng kumpanyang British na Vickers Oceanics noong 1971. Ang Vickers Oceanics ang may pinakamalaking fleet ng komersyal na submersible na may 9 na submarino at 5 support ship. Tumutulong ang mga submarino sa offshore oil industry sa pag-survey ng mga lugar para sa pipeline at underwater na estruktura. Ginagamit ito sa pag-inspeksyon at pagpapanatili ng rig, pipeline at wellhead. Hinahanap nila ang nawalang kagamitan o kinukunan ng larawan ang kondisyon ng mga bahagi sa ilalim ng dagat ng drilling platforms. May mga manipulator na nakakabit sa Pisces 3. Ito ay mga mechanical na braso na pwedeng lagyan ng iba't ibang kasangkapan para sa paghawak, pagputol, paglagari, pagbabarena at pagpumpa. Pwedeng palitan ang mga kasangkapan habang nasa ilalim ang sub. Dating may mga palikpik sa buntot ang Pisces 3 pero inalis ang mga ito ng Vickers Oceanic para mapadali ang pag-access at pagmamaniobra. Noong Martes, ika-28 ng Agosto, 1900 at 73 ginugol ni Roger Mallinson ang araw sa pagkukumpuni ng sirang manipulator sa submarino. Habang nagkukumpuni, pinalitan niya ang kalahating walang lamang tangke ng oxygen ng bago kahit sapat na ito para sa susunod na pagsisid. Magandang gawain yon. Pagkatapos magtrabaho araw-gabi hanggang umaga ng Agosto 29, nagsimula sina Roger Chapman at Roger Mallinson ng karaniwang pagsisid sa 1:15. Naglalatag sila ng transatlantic na kable ng telepono sa ilalim ng dagat, kasalukuyang nasa 130 nautical miles timog kanluran ng Cork, Katimugang Island. Si Chapman ay dating Navy submarinero at si Mallinson ang inhinyerong muling bumuo ng submarino nang matanggap ito mula sa Canada. Kapwa bihasa ang dalawang lalaki at kabisado ni Mallinson ang submersible. Naka-schedule ang 20 araw na trabaho na may 8 oras na paglubog gamit ang submersible. Tumatagal na mga 40 minuto bago marating ang 488 metrong lalim sa ilalim ng dagat. Ang Pisces 3 ay gumagamit ng water jets para palambutin ng putik, ilatag at muling takpan ang kable. Mahirap at nakakapagod magtrabaho ng tutok sa halos walang makitang paligid. Habang ini-spray nila ng water jets ang putik, nabubuo ang ulap ng putik kaya halos hindi na makita ang lampas sa manipulator arm. Sabi ng crew, para nagmamaneho sa highway na may makapal na fog at sinusundan ang puting guhit. Lumuluhod ang mga lalaki at inilalagay ang ulo sa pagitan ng tuhod para sumilip sa porthole window. Ang porthole window ay nakatapat sa unahan at pababa para makita nila ang mga kable sa seabed. Isang kamay ang gamit sa pagkontrol ng submersible at ang isa para sa manipulator, kaya 100% na konsentrasyon ang kailangan lagi. Upang hindi mapagod, madalas magpalit at umiikot ng posisyon ang mga piloto. Bawat 40 minuto, nililinis nila ang hangin. Binubuksan nila ang lithium hydroxide na ventilador para alisin ang carbon dioxide at nagdadagdag ng oxygen sa kabina para manatiling nalalanghap ang hangin. Kung di nila lilinisin ang hangin, dadami ang carbon dioxide sa silid na sanhi ng hilo at panghihina. Nagpapanatili rin sila ng video log sa bawat pagsisid. Matapos ang 8 oras na shift, nagsimulang umakyat ang dalawang lalaki. Noong alas 9:18, matapos ang matagumpay na pagsisid, narating ng Pisces 3 ang ibabaw. Narinig ng dalawang lalaki na ikinakabit ang tow line sa support ship na Vickers Voyager. May boses sa radyo na nag-abiso sa kanila na nakakabit na ang tow line. Pero agad na natabunan ang mensahe ng isang matinis na ugong. Pamilyar na tunog ito kina Chapman at Mallinson. Narinig na nila ito dati. Ito ang alarm sa hulihang sphere, isang bukod na bahagi ng submersible na may mga makina at imbakan ng langis. Dati nang pinagana ng kondensasyon ang alarmang ito. Madalas itong huminto agad pagkasimula kaya hindi na ito pinansin ng mga lalaki. Pero sa pagkakataong ito, huminto ito at pagkatapos ay muli nagsimula ang umaalulong na tunog na hindi normal.
Ang tow line ay napulupot sa likurang sphere at nabuksan nito ang isang hatch. Narinig ni na Chapman at Mallinson ang ugong ng rumaragasang tubig sa hatch, binabaha ang likurang sphere na higit 1 toneladang tubig. Tumagilid pa atras ang Pisces 3 habang nawawala sa balanse ang sub dahil sa bigat ng tubig. Lumubog ito sa ilalim ng waterline stories at sumigaw si Mallinson na bantayan ang lalim. Nasa 30 metro na sila sa ilalim ng tubig at mabilis na lumulubog. Sa 53 metro, biglang huminto ang submersible. Napatigil ng nylon tow line ang pagbulusok nila. Saglit ding umuugoy sa agos ang submersible habang nag-aayos ang mga lalaki. Pagkatapos, sa isang malakas na kalabog, naputol ang lubid at bumagsak ang mga lalaki pababa sa ilalim ng dagat. Habang bumababa sila, naririnig din na Mallinson at Chapman ang malalakas na tunog ng nababasag na bahagi ng sub sa kanilang maliit na kulungan. Pinatay nila lahat ng electrical systems kaya nalubog sila sa ganap na kadiliman. Pagkatapos, pinalaya nila ang 400 librang pabigat na tingga para bumagal ang pagbaba. Nilagyan nila ng bulak ang bibig bilang paghahanda sa pagbangga. Ang gulak ay nakakatulong maiwasan ang pagkakagat ng dila sa pagbangga. Alas 9:30 ng umaga, bumangga ang Pisces 3 sa sahig ng dagat na may lalim na 400 at 88 metro na palutang ng ulap ng putik. Nanatiling buo ang sub. Buhay pa sina Chapman at Mallinson pero nakakulong sila sa isang sfera may diametrong 1.8 metro sa ilalim ng dagat. Gamit ang flashlight, inalam nila ang kanilang lokasyon at tinawagan ang support ship para mag-update. Noong siyam 45, kinausap ni na Mallinson at Chapman sa radyo ang Vickers Voyager sa itaas. Sinabi nilang maayos sila at mataas ang moral. Ang buong tangke ng oxygen ay may kapasidad na tumagal ng halos 72 oras. Ngunit 8 oras na ang nagamit, kaya 64 na oras na lang ang natitira. Alam ng mga lalaki na walang sasakyang makakarating sa kanila at aabot pa ng 2 araw bago madala roon ang anumang kagamitang makatutulong. Ginugol ng mga lalaki ang unang ilang oras sa pag-oorganisa at paggawa ng mga plano para mabuhay hanggat maaari. Malamig at basa at limitado lang ang supply nila ng oxygen. Lumala pa ang sitwasyon nang tumaob ang submarino. Nayon na humupa na ang ulap ng putik, itinutok ni Mallinson ang flashlight palabas sa maliit na bilugang bintana, kalahating umaasang makakakita na siya ng mga tagapagligtas na paparating para iligtas sila. Ang nakikita lang niya ay mahina at malabong ilaw na nawawala sa dilim. Mas mabigat ang carbon dioxide kaysa hangin, kaya humiga ang mga lalaki sa itaas ng kabina para makalangap ng malinis na hangin. Nakahiga silang hindi gumagalaw at hindi nagsasalita. Sa pagbawas ng paggalaw, nababawasan ang paggamit nila ng oxygen. May isang sandwich at lata ng lemonade lang sila. Nagdesisyon silang hayang tumaas ang carbon dioxide sa hangin lampas sa karaniwang 40 minuto para makatipid ng oxygen, kaya naging matamlay at antukin sila. Inabisuhan ng Vickers Voyager ang Royal Navy, US Navy at Canadian Coast Guard tungkol sa emerhensiya at nagkoordina ng planong pagsagip. Noong 10:35 natanggap ng kapatid na barkong Vickers Venturer sa North Sea ang utos na bumalik sa pinakamalapit na daungan kasama ang Pisces 2. Noong 12:00 pumalaot ang barkong survey ng Royal Navy na HMS Hecate sa lugar ng aksidente para mag-alok ng tulong gamit ang espesyal na lubid na pang-angat. Nag-alok ang US Navy ng submersible mula US Salvage Department na tinawag na Curve 3 o Controlled Underwater Recovery Vehicle. Ikinarga ito sa eroplano sa California. Ang Curve 3 ay idinisenyo para pulutin ang mga bomba sa sahig ng dagat. Pagdating sa Swansea, isinakay ito sa barkong John Cabot ng Canadian Coast Guard na agad naglayag patungo sa lugar ng aksidente. Kinabukasan, Huwebes, ika-30 ng Agosto, 2015, dumating ang Vickers Voyager sa Cork at ikinarga ang submersible na Pisces 2 at Pisces 5 na inilipad doon magdamag. Pagsapit ng 22:30, nakargaan na ang Vickers Voyager at bumalik ito sa lugar ng insidente. Pagkalipas ng 3.5 oras mga 02:00, dumating ang Vickers Voyager sa lugar at inilunsad ang Pisces 2 na may polypropylene na lubid. Habang gumababa, kumalas ang lubid ng Pisces 2 mula sa manipulator arm, kaya kinailangang bumalik ang rescue submersible sa ibabaw para kumpunihin. Ibinaba sa tubig ang Pisces 5 para sa susunod na rescue. Nasa ilalim ng dagat ang sub na may dalang polypropylene na lubid at snap hook. Numapat ang Pisces 3 sa trench at halos di na makita sa ilalim ng dagat. Hinanap ito ng Pisces 5 hanggang maubos ang kuryente ng baterya. Bumalik ito sa ibabaw nang hindi nakita ang Pisces 3.
Sa ikalawang pagsisid noong 1244 natagpuan ng Pisces 5 ang tripulante. Tinangka ng rescue subcrew na ikabit ang lubid pero nabigong idugtong ito sa Pisces 3. Ngayon, naghihintay na ang Pisces 5 kasama ang Pisces 3. Bumalik sa tubig ang Pisces 2 pero kinailangang ibalik sa barko dahil sa tagas. Dumating na ang Curve 3 sa barko ng John Cabot. Hindi rin ito mailunsad dahil sa problema sa kuryente. Pagsapit ng hating gabi ng Biyernes, Agosto 31, inutusan ng Pisces 5 na umakyat. Umahon ito at sumama sa 2 pang sirang submersible. Dahil sa mga aberya, nawawalan na ng pag-asa ang rescue team para kina Chapman at Mallinson. Nasa loob na ng sub sina Chapman at Mallinson ng 72 oras, palit ng palit ang kanilang palugit at wala pang submersible na kayang mag-ahon sa kanila. Naubos ng kanilang oxygen at lithium hydroxide na panlinis ng carbon dioxide sa hangin ng submersible. Parehong nilalamig, basa at may matinding sakit ng ulo ang dalawang lalaki. Dahil sa 72 oras na limitasyon ng oxygen, alam ng rescue crew na isa nga lang ang natitirang pagkakataon nila bago mahuli ang lahat. Noong Sabado, ika-1 ng Setyembre, alas 4:02 ng umaga, inilunsad ang Pisces 22. Isang oras ang lumipas, narating nito ang isang submersible at matagumpay na nakakabit ang isang purpose-built toggle at polypropylene tow rope sa likurang sphere ng Pisces 3. Pero hindi sigurado si Mallinson na magtatagumpay ang pag-angat. Hindi matibay ang likurang sphere. Nasa harapang sphere sila at naiinis siya na hindi sila doon inaangat. Sa tingin niya, maling desisyon ito. Ang tanging paraan para makakabit ng rescue crew ang linya ay gamit ang toggle, isang device na may 2 braso na bumubukas at sumasara parang payong. Ipinapasok ng rescue crew ang toggle sa bukas na hatch ng Pisces 3 na binahang likurang sphere. Pagkapasok, binubuksan at nilalak ang mga braso ng toggle sa pwesto. Alas 9:30, nagsimula ng bumaba ang Curve 3. Alas 10:35 narating ito ang Pisces 3 at nagawang ikabit ang isa pang tow rope sa likurang sphere ng na-stranded na submersible gamit muli ang parehong uri ng custom-made na toggle. Pagkakabit na ikalawang lubid, hinati ni na Mallinson at Chapman ang sandwich at lemonade. Wala nang silbi, itabi pa ito. Alas 10:50 nagsimula ng umangat ang soup mula sa sahig ng dagat at agad itong umindayok at umiikot ng malakas. Mahina at hilo na sina Mallinson at Chapman at lalong sumasakit ang kanilang ulo dahil sa pag-ikot. Walang nagawa ang rescue crew sa Pisces 2 habang pinapanood ang Pisces 3 na umiikot at walang kontrol. Nagtataka sila kung makakahon pa ang dalawang lalaki. Nakaalis na sila sa ilalim ng dagat at paakyat na. Mabagal ang pag-angat hanggang sa umabot ang sub sa 100 at 6 na metro mula sa ibabaw tapos biglang huminto. Nabuhol ang Curve 3 sa lubid panghila. Tinulungan ng Pisces 2 na matanggal ang buhol at nagpatuloy ang pag-angat hanggang 30 metro. Kinabit ng mga diver ang mga mas mabibigat na kable pang-angat sa submersible. Noong alas 1:17 ng hapon ng Sabado, ika-1 ng Setyembre, sa wakas ay lumitaw na sa ibabaw ang Pisces 3. Laking ginhawa para sa rescue crew, buhay pa sina Chapman at Mallinson. Agad sinubukan ng mga diver na buksan ang hatch para makapasok ang hangin sa submersible. Paubos na ang oxygen ni na Mallinson at Chapman. Pinaikot at inuga sila ng matindi habang inaangat sa loob ng halos 3 oras. Matindi na ang sakit ng kanilang ulo at ngayon hindi mabuksan ng mga diver ang hatch. Nakaipit ito dahil sa bangga sa ilalim ng dagat. Inyangat ng rescue crew ang Pisces 3 sa deck ng Vickers Voyager. Umabot ng 30 minuto bago nabuksan ang hatch at nahirapan sina Mallinson at Chapman lumabas. Nasa masikip silang espasyo ng 84 na oras at 30 minuto. Nakaligtas sila sa pinakamalalim na pagsagip mula sa isang submersible sa kasaysayan. Nakarecover ang dalawang lalaki sa aksidente, nagkaroon lang ng kaunting PTSD. Si Chapman ay naging pangunahing autoridad sa mga rescue submersible at naging malagang bahagi sa pagsagip sa 7 tripulante ng submarinong Ruso na AS-28 Prince noong 2005. Ilang taon ding nagtrabaho si Mallinson sa Vickers Oceanic, inaayos ang mga steam engine. Siya at si Chapman ay nanatiling magkaibigan at nakikita tuwing taon hanggang sa pumanaw si Roger Chapman sa edad na 74 noong Enero 2020. Ang punong tangke ng oxygen na pinalitan ni Mallinson sa isang sub, halos 4 na araw bago yon ay may humigit kumulang 12 minutong oxygen na natitira.